minsan nauna natin yung mga bagay na yung para sa atin, pero dapat unahin natin talaga ang nasa Panginoon. Isang mapagpalang araw sa inyo lahat, mga kapatid. Narito naman tayo muli sa ating programang The Bible Gospel Hour. Hatid sa inyo na The Lord Jesus Christ Bible Gospel Churches. Ako po pala si Pastor Jomar Pisponte at kasama ko ngayon si Ako po si Brother Ken. isang mapagpalang araw po sa inyo. Konting recap lang no sa nagdaan na pag-aaral natin sa chapter 13 ng Mark na pinanguluhan ni Pastor Christian at kasama niya si Brother CJ De Jesus, mahitungod sa salita ng Panginoon, sa ang kanilang key verse na sa verse 31 ng chapter 13 ng Mark, na ang lupa at ang langit mahanaw, pero ang pulong sa Ginoo ay hangtod sa kampo ang pagligid. At ngayon po ay pag-aaralan natin ang chapter 14 ng Mark, no? Dito pinakita kung yung plano ng Panginoong Diyos sa kinabuhi ni Jesus Christ, at pinakita niya dun sa mga character na mababasa natin ngayon, no? At talagang kailangan natin itong isa-isahin yung mga character na binanggit dito. Kung bakit, matatanong natin bakit yung mga tauhan dito binigyan ng ganitong role na naisulat sa Bible. So, maraming salamat sa inyo mga kapatid, no, sa patuloy niyong pagsubaybay. At bago muna tayo magsimula sa ating pag-aaral, dito muna tayo sa ating mga greetings. Ihatag ko muna kay Brother Ken ang mga greetings nyo na hitabo sa ubay, no? Salamat sa Ginoo na nagkaiusan mo itong mga kabataan, no? Hindi ko alam kung saan yung next nyo na youth fellowship, pero padayon yun, no, bilang sa mga kabataan. Ako na po i-greet, no, ating mga kauban natin na mga workers, no, lalo sa mga pastor, sa mga sa atong churches dire sa Bohol. Nang una sa lahat, no, akong i-greet ang atong dyan sa Tagbilaran ay Pastor Christian, no, sama sa kanyang mga kauban, kala Brad Meljo, no, nagapangulot sa mga kabataan. Maraming salamat sa kinabuhi ni Brad Meljo, o kala Sister Paye, kala Sister Beth, no, nagpadayon sa pag-alaga, no. Maraming salamat sa inyo mga kinabuhi, mga kaigsunan. Ganoon din po sa kaigsunan nato dyan sa Davis. Maraming salamat po sa kay Pastor Chibar, no, at sa tibok pamilya nila dyan sa Clarin family. Magandang umaga din po sa inyo lahat. At greet ko rin po ang kaigsunan natin dyan sa Basakda po, ng pangunguna ni Pastor Leonard Samar, no. Magandang umaga din po sa inyo lahat. Kasama niyo dyan sila Sister Lita, no. Magandang umaga din po. At di ko rin makakalimutan, no, ang aking mentor na si Pastor Sirio De Jesus, no, dyan sa Bahi Albor. Magandang umaga po. At kasama niyo po dyan si Sister Celsa, at makaigsunan natin dyan, kala Sister Che, kala Sister Rusan, nila Brad Tisoy. Magandang umaga po sa inyo lahat. So di ko kayo may usan, no, pero tanang member dyan sa Bahi Albor, magandang umaga po sa inyo lahat. Ganun din po sa Calvario Luway, no, sa pangunguna ni Brad Jerome, no. Magandang umaga din sa inyo lahat dyan sa pamilya ni Brad Jerome, nila Brad Ramir, no, para Sister Danesa. Magandang umaga din po sa inyo lahat dyan sa Calvario Luway. At dyan din po sa Hagna, no, magandang umaga din po sa inyo lahat dyan. Kala Pastor Banjon, no, Makalam, sa tibok pamilya po nila Pastor Banjon, magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Kala Sister Becca o sa mga Texon family, no, magandang umaga din po sa inyo lahat. Ganun din po sa Gindolman, no, kala Pastor Benji Panto, kasama sa kanyang may bahay o sa kanyang tibok pamilya, magandang umaga din po sa inyo lahat. At greet ko rin pala ng happy birthday kala Pastor Edgar dyan sa Gindolman. Happy birthday po, Pastor. O dito naman tayo sa Ubay, no, kala Pastor Undo, kala Pastor Sherwin,
Magandang umaga din po sa inyo lahat dyan. At, at pinagpala po tayo na yung nakapunta ako dyan sa Ubay, ang layo, pero mandasig yun ko na kamo kahit malayong lugar, nakakapunta sila dito sa nakikipag-fellowship sila lahat yan. Ganun din po, ganun din no sa Buena Vista na makalayong lugar din yan dito sa Bohol. Kung dito tayo sa syudad, ang layo din ng mga lugar na yan, pero dasig dyan mo ang mga atong mga kaisunan nila, no? Kala Pastor Gideon, no? Kala Pastor Romeo, kala Pastor Long. Magandang umaga po sa inyong lahat din. Ganun din po sa kaisunan din natin sa Kalate, no? Magandang umaga din po sa inyong lahat diyan, no? So, ang padayon lang din ta, no? Naanap pa tayong mga kaigsunan diyan sa Carmen o sa asa pa to, no? Nakalimot ko, pero magandang umaga din po sa inyong lahat diyan, mga kaigsunan. At yun lang, no? So kung may nakalimutan ako, i-greet ko po kayong lahat diyan, lalo na po sa ating mga kaigsunan, sa ating mga ka-fellowship, no? Dito sa Lord Jesus Christ Bible Gospel Churches natin. At maraming salamat din sa Panginoon, no? Ganun din sa kinabuhi nila Dr. Katura, nila Sister Lenny, na nagpagamit, no? Na naging daan para ang itong mga programa ay magpatuloy. Salamat yun sa Ginoo. Karon, no, bago tayo magsimula sa ating pag-aaral, mag-aampo muna ta o hingi tayo ng knowledge sa Panginoon para ma-explain natin yung ating napag-aralan, at sa pamamagitan ng banal na Espiritu, magabayan tayo na may sangyaw ang kanyang mga salita. Mag-aampo kita. Dalay ko na mong Amahan, maraming salamat po na kami nagkaiusa sa pagtuon sa inyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, na kining kapituluha na makitanjud namo kung unsang mga plano ninyo sa bawat karakter na binanggit dito sa chapter 14, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa kinabuhi na nagpapagamit po sa inyong mga buluhaton, Ginoo. At alam po namin, Lord, na wala kami dapat hilingin kundi ang iyong pagpapala lang at gabay ang aming gamitin sa aming paglalakbay dito sa kalibutan bilang mga kaanakan ninyo, Lord, na magpadayon mi sa mga pagsangyaw sa inyong mga pulong, Ginoo. Maraming salamat din po, Lord, sa mga tao na nakapaminaw, nakatuon sa inyong mga salita, Panginoon, na magamit nila kini, Lord, sa kanilang adlaw na kinabuhi. At may itisok din nila sa ilang kasing-kasing, Ginoo, na ang imong mga salita ay napaka-importante sa buhay ng bawat anak ninyo, Panginoon. Ganun din po, Lord, bigyan nyo rin kami ng karunungan na may sangyaw at ma-explain namin ang iyong mga salita at maintindihan talaga namin ng gusto kung anong gusto nyo iparating sa bawat isa sa amin, Panginoon. At itong lahat ng ito ay hinihiling ko po, Lord, sa pangalan ni Kristo, aming Panginoon na tagapagligtas, at sa paggabay po ng Banal na Espiritu. Amen. Salamat sa Ginoo. Ngayon, sisimulan ko muna ang pag-explain, no, sa ano yung mga natutunan ko dito sa chapter 14. Una, makikita natin, mga kapatid, tungkol ito sa kinabuhi ng ating Panginoong Hesukristo, no? Yung plano sa kanya sa pagpatay, at kung ano yung mga tao, mga nakasama niya dito, kung ano yung nagiging role nila. At dito natin makikita na ang bawat isa sa atin at ang bawat character na nandito is may purpose ang Panginoon. Kasi minsan matatanong natin, bakit ba si Judas ginawa yun? No? Bakit pinabayaan ng Panginoon na ganun yung maging role niya? No? Bakit si Pedro? Bakit kailangan ganun din yung role ni Pedro na may pakita sa kanya? Na makikita natin sa character ni Pedro sa mga nagdaan ng mga bersikulo, napakatapang niya, no? Dito talaga makikita natin, mga kaigsunan, sa chapter 14 yung purpose ng Panginoon sa bawat isa sa character dito. Okay? Unang-una makikita natin, mga kaigsunan, no, sa verse 1 hangtod sa verse 2. Dito makikita natin naman yung pagpaplano ng mga eskriba o yung mga saserdote sa pagpatay kay Panginoong Jesus natin dito. Pinaplanuhan na nila kung paano nila madakpan si Jesus hanggang sa mapapatay si Jesus. At
So makikita natin mga kaigsunan dito sa verse 3 hanggang sa verse 9 na yung babae dito na kung makikita natin sa John 12, sa chapter 12 ng John, makikita natin na si Maria, yung kapatid ni Lazaro, no? Yung binuhusan si Jesus ng pabango, no? Binanggit pa nga dito na mamahaling pabango na ibinuhos sa kanya. Tapos makikita nga natin dito yung mga apostoles niya na kasama niya dito, nagalit kasi bakit binuhos yung napakamahal na pabango. So, ang makikita nating aral doon mga kaigsunan, no? Na kung ikaw nag-aalagad sa ating Panginoon, kayang-kaya mong ibigay ang lahat, no? Kahit ano pa yan, para sa Panginoong Diyos, dapat maibigay natin. Doon naman yun yung pinakita doon sa eksena na yun mga kapatid. Then sumunod naman na nangyari, no? Dito naman kay Judas, pinakita rin dito kung paano siya magkakanulo sa ating Panginoong Hesus, no? Sa verse 10 makikita natin hanggang sa 11, no? Basahin ko na lang ng konti, no? Si Judas Iscariote, isa sa 12 ay pumunta sa mga punong saserdote upang ipakunulo si Jesus, no? Natuwa sila nang marinig ang gayon at nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula no'y himanap na si Judas sa pagkataon upang makikapanulo si Jesus. Doon makikita natin sa kinabuhi ni Jude dito na nasilaw siya sa salapi, no? Para maiano si Jesus. Then sa verse 12 naman hanggang sa 21, makikita naman natin dito mga kapatid, yung banal na hapunan, yung makikita nga rin natin dito yung eksena na ito nga yung na the Last Supper na tinatawag, no? Na magsama-sama silang naghapunan, no? At dito rin makikita din natin kung yung nagbigay na ng pahiwatig si Jesus Christ. Kasi makikita din natin dito na alam ng Panginoong Jesus kung ano yung mangyari sa kanya, kung ano sino yung tao na magkakanulo sa kanya. Pinakita din dito ni Jesus kung gaano siya kaalam kung ano yung mga character na gagawin ng mga binanggit dito kay Judas, kay Pedro, no? Dito pinakita dun sa banal na hapunan kung paano siya kung sino yung magtataksil sa kanya, no? Kundi si Judas na si Judas na itataksil siya. At doon din pinakita rin, no, na dito sa verse 22 hanggang sa 26 na yung way nun kung para saan yung banal na hapunan. Pinakita din dito ni Jesus na yung way na gusto nating maalala ang Panginoon, ito yung dapat nating gawin, no? Pabasa natin sa 1 Corinthians chapter 11 kung ano yung naging purpose nung banal na hapunan, no? Basahin ko lang saglit mga kapatid, no, para alam natin kung ano naging bakit ginawa ng ating Panginoon Diyos yun, no? Sa 1 Corinthians chapter 11, 23-25, no? Dito sinabi dito, diretso na ako sa 25, no? Gayon din naman, matapos maghapunan, ay nawakan niya ang sarong at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan at pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. So, pinapagawa sa atin ito ng Panginoong Jesus sama sa pag-remember sa Kanya, no? Naalala natin tuwing ginagawa natin yung communion or yung banal na hapunan is to remember, no? Kung paano ibinuhos ng ating Panginoon at sinakripisyo ang kanyang sarili para sa atin. At sa verse 27 naman hanggang sa 31, makikita naman natin dito kung paano siya, no, binigyan niya na ng si Pedro, no? Dito na yung exciting moment na sa kinabuhi ni Pedro na binigyan na siya ng sign ng Panginoon Diyos na siya, no,
i-deny ng 3 beses. Sinabi nga dito ni Jesus, ito kasing nangyari, no? Sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y iiwan ninyong lahat sapagkat nasasaad sa kasulatan. Talagang alam ng Panginoon na ang mangyayari sa kanya is nakasaad sa kasulatan, no? Or sa Biblia, kung ano yung mangyayari sa kanya. No? Alam ng Panginoon Diyos na papatayin ko ang pastol at mga ngalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. At sumagot si Pedro, kahit na po iwan kayo ng lahat. No? Dito natin makikita sa character naman ni Pedro na isog siya. No? Matapang talaga si Pedro dito sa panahon na to. Sumagot si Pedro, no? Kahit na po iwan kayo ng lahat, no? Biruin nyo, iwan daw nila lahat si Jesus, hindi ko kayo iiwan. Yun ang sinabi niya kay Jesus. Tandaan mo, sabi ni Jesus sa kanya, sa gabi rin ito, bago tumilaok ng makalawa ang manok, ay makaikatlo mo akong itatatwa or i-deny. So balit matigas na sinabi ni Pedro, kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo itatatwa or i-deny. Gayon din ang sabi ng ibang alagad. So nahikayat nga ni Pedro yung mga kasama niya dito na paglalaban natin sa Panginoon, paglalaban natin ang si Jesus, no? Kahit anong mangyari. Pero alam natin na talagang kung ano yung nakasaad sa kasulatan, kung ano rin yung plano ng Panginoong Diyos is talaga mangyayari. Wala talaga makapagpigil. Then sa verse 32 mga kaigsunan hanggang 42, makikita naman natin dito na pinakita rin ni Jesus na alam niya naman yung nananalangin siya sa Gethsemane. No, dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane, no? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, dito muna kayo at mananalangin ako. Ngunit isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan at nagsimulang mabagabag at mahirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y tigib ng hapis at halos ikamatay ko. Maghihintay kayo rito at magbantay. Binalaan sila ni Jesus na yung nandun sila sa Gethsemane, binalaan sila ni Jesus na magbantay at maghintay. Pagkalayo ng kaunti, siya ay nagpatira pa at nanalangin na kung maari wag nang dumating sa kanya ang oras ng paghihirap. Ama, ito yung panalangin natin, Panginoon Jesus. Ama, koway ka niya. Mapangyayari mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap. Gayon may wag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masusunod. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, natutulog ka, Simon. Hindi ka ba makapagbantay kahit 1 oras man lang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig sa tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Hindi talagang makita dito na mahina daw ang katawan. Muling lumayo si Jesus at nanalangin, at ang dati niyang kahilingan ang siyang sinambit. Nagbalik siyang muli sa kanyang mga alagad at naratnan na namang natutulog sapagkat sila'y antok na antok at hindi nila malaman kung ano ang kanilang sasabihin sa kanya. Sa ikatlong pagbabalik niya ay kanyang sinabi sa kanila, tulog pa ba kayo hanggang ngayon? Makikita natin 3 beses din silang nakatulog, no? Tulog pa ba kayo hanggang ngayon? Kayo ba'y namamahinga pa? Tama na, dumating na ang oras na ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa masasama. Tayo'y narito na ang magkakanulo sa akin. Pero yun yung alam na alam talaga ng Panginoon Jesus ang mangyayari. So dito makikita na natin sa verse 43 hanggang 52, makikita na natin na dadakipin na si Jesus, no? So maalam naman natin yung eksena na to na si Judas, no, kung paano siya yung parang madadakpin, no. Dito tayo sa sa verse 44.
Ang taksil ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat, no? May hudyat pang nangyari. Ang hagkan ko, iyon ang inyong hinahanap. Siya'y dakpin ninyo at dalhin, ngunit bantayang mabuti. Pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. Guro, ang bati niya, sabay halik. At sinunggaban si Jesus ng mga tao at dinakip. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga naroon at tinaga ang alipin na pinakapunong saserdote at natigpas ang tenga niyon. At sinabi ni Jesus sa mga ito, tulisan ba ako at naparito kayong may mga dalang tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw ako'y nagtuturo sa templo at naroon din kayo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit kailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Nagsitakas ang mga alagad at iniwan siya. Dito pala sa verse 50, makikita na natin na nagbuwag-buwag na sila, no? Or kita natin na iniwan na nila si Jesus. Sinundan siya ng isang binatang walang damit sa katawan maliban sa balaban niyang kayong lino. Sinunggaban siya ng mga tao, ngunit iniwan niya ang kanyang balabal at tumakas na walang kadamit-damit. At makikita naman natin sa verse 53 hanggang 65, no? Kung yung nandun na siya sa harap ng Sanhedrin. At dinala nila si Jesus sa bahay ng pinakapunong saserdote. Doon nagkatipon ang lahat ng punong saserdote, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Si Pedro, dito natin pala makikita nung si Pedro nagmamanman na sa kanya. No? So, di natin alam kung anong plano ni Pedro dito, pero sumunod si Pedro. No? Si Pedro ay sumunod sa kanya, ngunit malayo ang agwat. Baga nagmamasid na si Pedro. Nagtuloy siya hanggang sa patio ng bahay na pinakapunong saserdote. Naupo sa tabi ng apoy at nagpainit na kasama ang mga bantay. Ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin ay naghahanap ng maipararatang kay Jesus upang maipapatay siya, ngunit wala silang makuha. Maraming saksi ang nagsabi na kasinungalingan laban sa kanya, ngunit hindi nagkaisa ang kanilang mga patotoo. May ilang sumaksi laban sa kanya at nagsabi ng ganitong kasinungalingan. Narinig namin sinabi niya, gigibain ko ang templong ito na gawa ng tao at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao. Gayon may hindi pa rin nagkaisa ang kanilang mga patotoo. Tumindig ang pinakapunong saserdote at sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, ano ang masasabi mo sa paratang nila sa iyo? Bakit di ka sumasagot? Kung alam ng Panginoong Diyos na na ating Panginoong Jesus, habang inaano siya, habang tawag nito, nasa husay sila, no? Tatanungin sa kanya, ba't wala kang maisagot, no? Siguro kung tayo pa, talagang marami tayong rason, marami tayong alibay na magagawin. Pero ang ating Panginoon Jesus dito, nagpakita talaga siya na dapat kasi mangyayari talaga yung nasa kasulatan talaga. Kaya hindi na siya nag-alibay, kaya alam niya ang mangyayari. Pero ang sinabi niya lang naman dito, no? Di ba tinanong siya, ngunit hindi umimik si Jesus, no? Hindi siya nagsalita gaputok man. Muli siyang tinanong ng pinakapunong saserdote, ikaw ba ang Mesiyas? Ang anak ng kataas-taasan? Bali ang sinagot ng Panginoon Jesus, ako nga, sagot ni Jesus. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat, at makikita ninyo siya ay dumarating na sa alapaap ng langit. Winahak ang pinakapunong saserdote ang sariling kasuutan at sinabi, hindi na natin kailangan ang mga saksi. Kayo na ang nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano pa ang pasya ninyo? Ang hatol nilang lahat ay kamatayan. So, sa panahon nila, no, napaka kalapastanganan na ang ginawa ni Jesus. Pagsasabi lang na siya ang anak ng kataas-taasan. Ayun, ang mga
nakaano ang mga nakaano ang mga saserdote sa kanilang plano. At makikita naman natin no sa huling na yung kinabuhi ni Pedro dito na sa verse 66 hanggang sa last verse ng chapter 14 no sa 72, makikita dito natin mga kapatid kung paano i-deny na ating i-deny si Jesus ni Pedro. Sabi dito no sa karakter ni Pedro no, sa Pedro na may naroon pa sa ibaba sa patio nang dumating ang isa sa mga alila ng pinakapunong saserdote. Nakita ng babaeng ito si Pedro na nagpapainit sa apoy at kanyang pinagmastang mabuti. Sinabihan si Pedro no, kasama ka rin ni Jesus ng iyang taga Nazaret. Sabi niya, ngunit tumanggi si Pedro. Ito yung unang pagtanggi ni Pedro. No? Hindi ko nalalaman, hindi ko naunawaan ang sinasabi mo, sagot niya. At siya'y lumabas sa pasilyo at tumilaok ang manok. Nakita naman siya roon ng alilang babae at sinabi ng mga naroon, ang taong ito ay isa sa kanila. Ngunit itinatwa na naman ito ni Pedro. Makalipas ang ilang sandali, sinabi na naman kay Pedro ng mga nakatayo roon, talagang isa ka sa kanila, taga Galilea ka rin. Sumpain man ako, no? Ito yung napakabigat ng sinabi ni Pedro dito. Sumpain man ako ng langit, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan, sagot ni Pedro. Siya namang pagtilaok uli ng manok. Dito na naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus. Bago tumilaok ng makalawa ang manok, ay maikatlo mo ako itatatwa. At siya'y nanangis. Yung naalala niya na, sinabi na pala ni Jesus yun namang na itatakwil ko siya ng 3 beses. Ang nangyari sa kanya, nagtangis si Pedro. Talagang lungkot na lungkot siya or lumong-lumo siya mga kapatid. Paano natin ma-apply ito sa sarili natin? Madalas nating masasabi na madalas talaga nating kahit kilala na natin si Jesus Christ sa kinabuhi natin, minsan na-deny talaga natin siya. Dito pinakita na kahit alam natin na si Pedro napakatapang na tao, talagang makikita natin sa karakter niya na talagang sulit siya na tagasunod ni Kristo. Pero talagang kahit nakita natin dito na dahil nasa katawan, nasa flesh pa siya, talagang nakita natin na may kahinaang nangyari. Pero lahat yun is plano ng Panginoon. Talagang yun yung plano ng Panginoon sa kinabuhi, sa buhay ni Pedro na kailangan mangyari para yung kinabuhi ni Pedro is maging aral din sa ating mga tagasunod niya. Talagang masasabi natin, sasabihin natin sa mga kamag-anak natin na tayo isang Kristiyano, Kristohanon, isa na akong Kristohanon, hindi na ako sa ganyan. Ang gusto mo, ang tingin sa'yo ng mga ibang tao is ikaw na yung magaling, ikaw na yung talagang Diyos nun ka, pero makikita talaga natin is may kahinaan pa tayo. Kahit sa akin, kahit sa mga pastor, talagang may chance na may kahinaan pa tayo. At minsan talagang nangyayari sa buhay natin na minsan nauna natin yung mga bagay na yung para sa atin, pero dapat unahin natin talaga ang nasa Panginoon. Talagang gustong ipakita sa atin ng Panginoon Diyos na ang importante is unahin natin ang kanyang sinabi nga sa Matthew 6:33, no? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Bago natin yung mga ibang bagay is idadagdag lang sa atin, mga kapatid. Yun yung pinaka-importante sa aral natin ngayon sa Marcos chapter 14. Na unahin natin, pinakita doon sa mga karakter, dapat pala inuna nila ang para sa Panginoon. Para hindi sila
hindi sila hindi sila nagkaroon ng bigat bigat na naranasan nung sila dininay nila ang Panginoon, tinakwil nila ang Panginoon, pinagtaksila nila ang Panginoon. Sama sa ipakita ni Maria, no, na ibinigay niya lahat para sa Panginoon. So, yun lang muna ang aking may share mga kapatid, no. Then, bigyan ko rin po ng time si Brother Ken sa kanyang natutunan, no. So, ako po muna yung nauna at gusto ko rin na ma-explain din ni Ken kung ano yung mga ma-apply niya sa kanyang kinabuhi bilang isang youth, no, mga kapatid. Okay. Pero yun, no, nga atong mabasa na kung sa kagamhanan ng Ginoo kay bisan wala pa mahitabo ang mga panghitabo, nakaibaw na yun siya kung unsay mahitabo. Kung tinuod yun ta nga Kristiyanon, dili yun ta padala sa mga temptation, bisag unsa pa na mga temptation nga moabot, di yun ta magpadala, madasigon, maisugon yun ta bilang alagad ni Kristo. O di yun nato siya i-deny. Amen. Di lalim i-deny. Iba ko daghang mga nakarelate na labi na sa itong mga kabatanunan nga nagpaminaw karon. O mabasa sa dato nga dapat sa dili ra taman sa istorya, no? Dapat yun atong patunayan atong mga gipang ingon nga dapat kung sa may atong giingon dapat yun imuon yun nato na dito padala sa mga mga temptation o more po akong ma-share karon. Salamat Brother Kent, no. So sama sa iyong gingon na dilita dilita magpadala sa mga tentasyon. At kailangan baruganan sa kung sa atong gistorya, no. Sama ganin ni Pedro, isog siya mo istorya na dili niya biyaan ng Ginoo or dili niya i-deny ang Ginoo. Pero in the end, no, napakita niya na napakyas siya, no. So, sana naging aral din sa atin, no, na makita talaga natin mga kaigsunan na magpadayon ta bilang isang anak ng Panginoong Diyos na maipakita natin sa Panginoong Diyos na sincere tayo, taos puso tayo naglilingkod sa Kanya, no? At isa lang naman ang marami kasi nagtatanong, paano ba natin maiwasan na makasala? Ano bang dapat natin gawin? Kasi yun ang may naging nangyayari dito dahil makikita natin nagkasala si Pedro, nagkasala si Judas, nagkasala ang mga tao. Ano ba dapat natin gawin para maiwasan natin ang pagkakasala, no? So kung babasahin natin sa Salmo 119, no? Salmo 119 verse 11, dito natin kung ano dapat natin gamitin para maiwasan natin na makasala sa Panginoon. Salmo 119:11, no? Anong dapat natin gawin para hindi tayo makaiwas tayo na makasala sa atong Panginoong Diyos? Akong pagkabasa, no? Chapter 119 verse 11 sa Salmo, ang banal mong kautusay sa puso ko ingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ito ang naging kasagutan, mga kapatid. Ang mga aral ng kanyang salita. Kailangan natin isa puso natin, no, ang salita ng ating Panginoon. Sigurado ako, no, na makakaiwas tayo na makasala sa Panginoon. Wala tayong igong oras, no, mga kaigsunan, no? So salamat sa Ginoo. So kami manamilit na, no. Ako po pala si Pastor Jomar Disponte at kasama ko si Brother Ken. And God bless you all.